Amen. Sino po dito, you experience the love of God? Pwede mo magsabi ng malakas na amen? Amen. Alam niyo po yung mga tunay na nakaka-experience ng pagmamahal ng Panginoon. Sila talaga yung mga tunay na, alam mo yun, talagang grateful sila. Kasi iba yung pagmamahal ng Panginoon. Alam mo, katabi mo, mahal ka niyan, pero iba yung pagmamahal na meron ng Panginoon. And I just want to welcome everybody sa ating pong Cutting Edge yan, Digital Service. Lahat po ng mga nasa online and even po mga nasa on-site, pwede ba nating palakpakan ng Panginoon sa araw po na ito? This is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Amen. Ano man yung mga pinagdaanan mo kanina, ano man ang mga nangyari sa office or sa work or sa kaibigan mo or kung ano mo yung mga nangyari kanina bago ka dumating dito, the fact that God allowed you to be here, ibig sabihin gusto ng Panginoon na may saluhin ka ngayong gabi. So welcome din po sa ating last topic sa ating pong series na Love, Heart Work. Okay, mababanggit ko pa yung yung title ng topic natin ngayon. Ito pong ating series, sinasabi natin dito na bago mo magmahal, bago ka mag-express ng love mo sa ibang tao, let God transform the inside first. Kaya nga sabi ko kanina or sabi ko ng mga nakaraan, bakit maraming pagkakataon na parang yung mga young professionals, mas madali nilang makita yung mga red flags na sa mga tao na sana ay papanalangin nila, sana ay nanaisin nila. Kasi nga, minsan obvious yung mga red flags na yun. Minsan obvious siya at minsan hindi yun alam ng mga tao. Maybe because ang pinakadahilan talaga nito ay hindi sila aware na kailangan palang magkaroon ng transformation sa kanilang buhay. Okay, so ngayong araw na ito, we're gonna be on the last topic ng ating pong series. And I hope and I pray na mangusap sa atin ng Panginoon kung saan ka pa kailangang ayusin ng Panginoon when it comes to our heart. Nang sa ganon, kapag ikaw ay nag-express ng love, hindi perfect, pero alam mo, God glorifying. Pwede bang nag-express ka ng love or you think you're expressing your love pero hindi pala nag-glorify ang Panginoon, no? Pwede pala yun. So, dapat God glorifying yung ating pong pag-express ng love. Ngayon po yung pag-uusapan natin. Napakaganda po nito dahil most of the time naririnig na natin itong passage na to. And maraming pagkakataon din na preach ko na ito. But alam mo, ang word ng Panginoon palagi, it's timely yet timeless yet timely. At naniniwala ako na we cannot exhaust the Word of God. Ang Word ng Panginoon ay palaging may fresh na mga revelation sa atin. May lagi siyang may fresh na sasabihin sa atin. Okay? So, talking about heart work, no, kanina, no, when we were worshiping, di ba? Ang pag-worship actually, ito yung kapamaraanan natin to condition our hearts. Bakit? Kasi yung word ng Panginoon, seed yan. So, walang problema sa word ni God. Perfect yung word ng Panginoon. Kaya lang, minsan, nagkakaroon ng problema doon sa heart. Or should I say, doon sa soil, doon sa paglalagyan. Kaya importante yung cultivation ng ating mga puso. Kailangan na itatama yung puso natin. Sabi ko nga kanina, hindi ko alam kung ano nangyari sa'yo kanina sa office. Hindi ko alam kung nagalit ka ba kanina. Hindi ko alam kung may nakablock ba dyan sa heart na yan na, alam mo yan, na hindi maging dahilan ng hindi pag-penetrate ng word ng Panginoon. Kagaya ng pag-uusapan natin ngayon. Kasi yung pag-uusapan natin ngayon, it has something to do with a church. Na ang tawag sa church na ito ay Church of Corinth. Ang church na ito ay, ang church kasi pag sinabi mong church, ito ay, sa Greek ito po ay ecclesia. It means called out ones. Meaning, ito ay assembly of believers. Okay? Kaya tayo na nag-assemble dito ngayon, kahit po yung mga nasa online, we are called church. Why? Because we are gathered here. No, gathered tayo dito sa online man. At the same time, we are believers. Okay? Kasi assembly of believers ang church. Hindi yung pinaka-building, but it's really the people na naniniwala, na nananampalataya sa Panginoon na nag-gather together. So there's a problem in the Church of Corinth kasi nung panahon na ito, yung pag-uusapan natin, kaya may problema, kaya kailangan ng heart work. Kasi na-experience ng Church of Corinth yung dami or na-discover nila yung mga spiritual gifts. So when I say spiritual gifts, andyan yung gift of tongues, gift of miracle, gift of healing, lahat yan na-discover nila. Na si Lord pala nagbibigay ng gift. At pwede pala natin gamitin tong gift na to. Kaya lang, during that time na ma-discover nila ito, hindi pa sila ganun ka-mature.
Kaya dumating sa point na almost mahati ang church kasi may mga believers sa church na naniniwala na tanging gift of speaking in tongues lang ang higher gift ng Panginoon. Parang naniniwala sila, may grupo ng mga believers inside the Church of Corinth, naniniwala sila na if you're not speaking in tongues, hindi ka gifted. Parang ganon, okay? Meron namang ibang grupo ng mga believers na naniniwala na wala silang gift at all. Hindi, wala talaga akong gift. Hindi talaga ako kagaya ng iba. Okay? Ng iba naman, naniniwala na sila na meron silang gift, pero dahil hindi sila makapag-speaking in tongues, hindi pa rin ultimate na maganda or high yung gift nila. So na almost ma-divide yung church dahil sa mga paniniwalang ito. Magaling na sila mag-speaking in tongues, meron na rin naman silang lalim sa kaalaman ng pagdating sa salita ng Diyos. Active naman sila sa ministry, pero the problem is, they're about to divide because of pride and because of selfishness. So makikita natin dito, there's something wrong. At kailangan may mabago. Kaya pagdating sa chapter 13 ng 1 Corinthians, para tila baga nag-pause si Apostle Paul para ipakita sa kanila na may isang bagay na mas higit sa mga gifts na kanilang na-experience. At ano yon? Walang iba kundi pag-ibig. Sabihin mo nga, pag-ibig. Siguro hindi na ako magtatanong dito kung sino ba sa atin dito ang umibig na. Kasi pag tinignan mo yung katabi mo, mukhang halata namang umiibig siya. Sige nga, tignan mo nga. Yan. Tignan mo yung mata. Mata sa mata, ganon. Okay? So, tila baga parang nag-stop si Apostle Paul to get the attention of these people to show to them na merong mas higit sa mga spiritual gifts na kanilang ini-enjoy. And that is love. And so, Apostle Paul was able to teach them what is love. Ano ba ang pagmamahal? Ang pagmamahal ba ay yung active ka sa ministry? Nagmamahal ka na ba pag ganon? Nagmamahal ka na ba kapag, ang dami mong alam na verses? Nagmamahal ka na ba pag malakas ka mag-pray? Nagmamahal ka na ba pag lumuluhod ka? Nagmamahal ka na ba? Kaya hindi lahat ng I love you ay totoo. Hindi lahat ng I love you ay kailangan agad paniwalaan dahil ang Bible ay nagsabi kung ano ba talaga ang pagmamahal. At ano yung klase ng pagmamahal na kung saan nag-work. Kasi pwedeng mahal mo siya, pero hindi mag-work yung pagmamahal na yon. Naranasan mo na ba yon? Nagmahal ka pero hindi nag-work. Kaya tonight, join me in our message entitled, Love That Works. Ano ba yung klase ng pagmamahal na nagwo-work? So sabi dito ni Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 8, sabi niya, love is patient. Sabi mga patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. Sabi niya pa, it is not self-seeking. It is not easily angered. Sabi niya sa mga taga-Corinth, it keeps no record of wrongs. Pag namamahal ka, you keep no record of wrongs. Sabi niya pa in verse 6, love does not delight in evil but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, and always perseveres. And then pagdating ng verse 8, sinabi doon, love never fails. But where there are prophecies, they will cease. Where there are tongues, they will be stilled. Where there is knowledge, it will pass away. Sinasabi dito ni Apostle Paul, yes, you can have all those gifts. You can be that talented. You can be that gifted. You can be that genius. But if you're doing it without love, it's nothing. So bago mag-work ang ministry, bago mag-work ang relationship, bago mag-work ang marriages, the heart must work first. So tignan natin tatlong paraan paano dapat nagwo-work itong pagmamahal na ito sa ating pong buhay. Again, pag-usapan natin, love that works. Sabihin mo nga, love that works. Tignan natin in verse 4. Sabi dito, love is patient, love is kind. Number 1, love refines our reactions.
Listen to this carefully. Ang pag-ibig daw ay mapagtiis. At ang pag-ibig ay mabait. Tignan mo yung katabi mo, mabait ba? Mabait to kasi busog to ngayon eh. Alam niyo po yung ginamit dito na word or Greek word para ipakita yung word na patient and kind. Sa iba, actually yung word na patient, ito po ay macrothomeo. It means long-tempered. Hindi hot-tempered. Hindi rin short-tempered. Sabi mo nga long. Ibig sabihin nito, pag nagmamahal ang isang tao, mahaba ang kanyang mitya. Hindi siya madaling magalit. Kasi nga mabait siya. That's why love is patient and love is kind. Ano ang pinapakita nito sa atin? Pag ang tao ay nagmamahal ng tunay na pagmamahal, yung pagmamahal na yan nagwo-work sa kanya, makikita mo yung love na yan nagwo-work sa kanya, nire-refine ng love yung reactions ng mga tao. Kasi kontrolado ng love ang reactions nito. Ang pagmamahal, hindi agad-agad sumasabog yan pag na-offend ka. Kapag ikaw nagmamahal, hindi ka agad-agad mag-iisip or hindi mo iisipin gumante kapag nasasaktan ka. I don't get even. I don't get mad. I get even. Ganun yung mga motto mo sa buhay. Pag nagmamahal ka, you show kindness. And listen to this very carefully. Kindness is love in action. So every time that love works in you, binabago ka talaga nito. Binabago nito yung reactions natin. Alam niyo po, most damage in relationship happens in moments of reaction. Minsan alam mo, magugulat ka, kayo, kung meron mang may asawa na dito nanonood sa akin, kayo na magkaibigan, minsan, ang petty naman nung pinagkasamaan ng loob eh. Tama ba? Pero kaya siya lumaki is kung paano ka kasi nag-react. Petty naman talaga, like maliit na bagay lang. Pero kung paano lumaki is kung paano ka nag-react. Hinihingian ka lang ng pulbo, nagalit ka kagad. Petty naman yung pulbo eh. Pero kung paano ka nag-react, o di yan na, ubusin mo na, bala ka. Doon mo makikita, is love working in me right now? Kasi maraming damage na relationship doon sa moment ng reactions nila. Kung tunay ang love mo, makikita mo kapag ikaw ay iritado, yan, pagod, stress. Sino dito pag stress ka, damay lahat? Kahit hindi naman alam ng mga tao sa paligid mo na na-stress ka, dinadamay mo lahat. Sino dito pag pagod ka, damay lahat? Alam mo yon? Pag iritado ka, damay lahat. Kaya ako, most of the time, when I feel really irritated, or maybe, like for example, stress ako, most of the time, mas ayokong kumausap ng tao kasi baka madamay mo eh. Alam mo yun? Lalo na pag sa mga anak ko, bawa, galing ako ng work, galing ako dito sa office, dami ko mga kinausap, na-stress ako and all that. Tapos uwi ko ng bahay, tapos pag uwi mo ng bahay, medyo stressful yung ingay and all that. Minsan magtutok yung mga anak mo, maingay sila kasi happy silang umuwi ka. Pero hindi ka happy. Kasi bakit? Kasi before ka umuwi, stress ka, iritado ka. Kaya kami sa office, meron kaming term. Akala ko dati sa ano lang ito kapag galing ka ng patay or ng lamay, ganun. Hindi pala. Pwede nyo rin siyang gawin kapag ikaw, tips po ito. Pwede mo rin siyang gawin kapag ikaw ay galing sa work or galing sa business tapos na-stress ka. Yung uminit talaga yung ulo mo. Alam mo, bago ka umuwi, magpagpag ka muna. Sabi sa katabi mo, pagpag ka muna. And at the same time, doon din mo makikita, kamusta ako kapag ako ay nagagalit? Kamusta yung love kapag ako ay nai-stress? So how are you going to apply this? Mag-pause ka muna bago ako sumagot. Church, piliin maging mabait kasi love is kind. Kahit gusto mo nang mamatol. Itanong mo sa sarili mo, is my reaction reflecting Christ? Kanina, before ako magpunta dito, may tinatapos kaming video kasi ni Jazz.
And kailangan niyang magsalita dun sa video. So paulit kami, tapos mamaya tumayo siya, sabi niya saglit lang, sabi niya sandali lang. Maya bumalik siya, umiiyak na siya. Sabi ko, anak, ano ba nakakaiyak? So ang tagal niya, nagmamadali na ako kasi magpa-prepare pa ako papunta dito. Kaya lang, sabi ko, buti na lang, ito yung ipipreach ko, apply ko agad sa anak ko. So imbis na magalit ako, imbis na pagalitan ko siya or like paluin ko siya or whatever, ang ginawa ko, sabi ko, anak, sige, kung gusto mo umiyak ka muna. Tapos mag-aayos na lang ako. Hanap na lang ako ng ibang kapamaraanan para, alam mo yan, para hindi ka lalong mairita. Kahit nga gusto mong patulan eh. Kaya lang kasi love is patient and love is kind. Kaya at the end of the day, you're gonna ask yourself, is my reaction reflecting Christ? Yung reaction ko ba magre-reflect, nire-reflect niya ba si Christ? Church, tandaan mo, mature love responds. It does not react. Pag nakikita mo yung love mo nagmamature na, nagre-response ka instead na nagre-react. Ano ba yung reaction? Ano bang difference niyan? Yung reaction, halimbawa may nagsabi sa'yo, may nagsumbong sa'yo, nabasag ko po yung baso. Ang reaction ganito, ba't mo nabasag? Siguro siguro nag-iisip, di ka ganito, ganyan. Yan ang yung reaction. Di ka kasi nag-iingat, ganyan. But when you respond, you tell me what happened. Nasugatan ka ba? Minsan, baso concern ka, pero yung tao, hindi mo naisip kung nabasagan ba siya. Yung baso kaya mo i-replace. Kaya lang, nag-react ka na agad. Hindi ka nag-respond. That's why love refines our reaction. Doon mo makikita kung tunay na ba talaga ako nagmamahal at yung pagmamahal ko ba ay nagmamature na, nababago na ang aking mga reaksyon. Ang mature na pag-ibig nagre-respond at hindi basta-basta nagre-react. Una, love refines our reaction. Saang parte ng buhay mo kailangang ma-refine ka na? Saang part ng buhay mo? Minsan magaling tayo when you're with people na mababait sa'yo. But what about kung di na sila mabait? What about kung you feel like parang medyo, pero hindi ko gusto yung way ng pakikipag-usap niya sa akin. How are you going to react? Ingat tayo. Lalo na may social media na ngayon. Ang bilis nating mavideohan. Minsan kahit ikaw yung tama, pero naging mali yung reaction mo, sa video ikaw pa rin yung mali. That's why we need to be careful. That's why we need that love. Kasi yung love na yun yung magre-refine ng reaction natin. Anong reaction mo kapag hindi ikaw yung na-promote at yung kasama mo ang na-promote? Bitter? Ida-down mo siya sa iba? Alam mo yun? Chichika mo, sip-sip kasihan, ganon. Or your response would be like, I have my own timing. I know God is with me. Makikita mo eh. Anong reaction mo pag yung project mo yung napili, ay hindi napili, tas yung project ng kabilang team ang napili? How are you going to respond? Siyempre naman, alam ko na masasaktan ka. Pero if there's a matured love, or there's a mature love na nag-ooperate sa'yo, na nagwo-work sa'yo, masasaktan, pero hindi maninira. Manasaktan, pero hindi magiging masama. Kasi love is kind. Pangalawa, in verses 4b to verse 6, sabi niya, it does not envy, it does not boast. It is not proud, it does not dishonor others. Or sa ibang translation, it is not rude. It is not self-seeking. It is not easily angered, and it keeps no record of wrongs. Sabi, it keeps no record of wrongs. Pangalawa, you know that love is working in you because love rejects our pride. Una, love refines our reactions, pero pangalawa, love rejects our pride. Ang pag-ibig daw ay hindi naninibuho, hindi nagmamapuri, hindi nagmamataas, at hindi makasarili. Yung word po na love dito is agape. It means self-giving love. Listen to this. Ready ka dito?
Yung ginamit mo na word dito is agape. Yung word na love dito is agape. Self-giving love. Listen to this. Ito ay pag-ibig, klase ng pag-ibig na mas marami kang ibinibigay kaysa sa kinukuha. Mas marami kang ibinibigay kesa sa ikinukuha. Sa iba, mukhang martir. Na dapat even. But when you understand agape love, and when you practice agape love, malinaw sa'yo, I might not receive anything, but I will still give. Ang love ay hindi tungkol sa pananalo. Paano magkakaroon ng love sa inyong mag-boyfriend or girlfriend or sa inyong mag-asawa kung may competition kayo? Kailangan pataasan tayo ng sweldo, pataasan ng posisyon. Paano mo masasabing mahal mo yung kaibigan mong nasa office kung kinukompete mo siya? Ang love ay hindi patungkol sa pananalo, hindi ito tungkol sa pagiging laging tama o pagiging laging una. In fact, ang love, pinipili niya yung humility kaysa sa ego. Love does not envy. Hindi daw naiinggit pag nagmamahal. It does not boast. Kaya malalaman mo yung love ko ba nag-work sa akin? Like, yung love ko ba tama pa din? Pag may nararamdaman ka ng inggit, baka hindi na siya love. It does not boast. Hindi daw nagmamayabang. Hindi nagmamapuri. Hayaan mo yung iba yung magsabi ng iyong mga achievements sa buhay. Don't get me wrong. I mean, like, okay din naman yun na you're tapping yourself, saying to yourself na good job, to motivate yourself. But to boast everything, alam mo, pinagawa ko to ginawa ko yan tsaka ganito ganyan. Medyo mag-iingat tayo dyan. Ano pa? It is not proud. It is not rude. Kapag nagmamahal ka, kahit nagagalit ka, listen to this pag nagmamahal ka, kahit nagagalit ka, iisipin mo pa rin yung mga words na sasabihin mo kasi malinaw sa'yo ayaw mong makasakit sa salita. Hindi kasi pwedeng laging excuse na nasabi ko lang yan kasi galit ako. Ano ka? Hindi pwedeng ganun. No ba, hindi ka ba nag-iisip? Wala bang kilos sa'yo yung pagmamahal? Nasabi mo lang yan pag galit ka. Paano kung araw-araw galit yung katabi mo? Di araw-araw kanyang sasabihan ng hindi maganda? Ganun ba yun? Magiging excuse ba yun lagi? No. Sabi ng Bible, love is not rude. It does not dishonor others. What else? It is not self-seeking and not easily angered. Kaya lagi ko sinasabihan kapag may mga girls akong kasama, tapos na pag-uusapan namin yung mga nakokonek sa kanila, mga boys, o kaya naliligaw sa kanila, huwag naman kayo agad-agad nagagalit. Pag may binibigay, di kayo galit. Pag wala nang binibigay, nagagalit ka. Ano ka ba? Gold digger ka ba? Alam mo yon? Love rejects our pride. Tinatanggal nito lahat ng hindi maganda sa atin. Lahat ng pagmamataas, tatanggalin ng tunay na pagmamahal. Church, tandaan mo po, sinisira ng pride ang anumang sinusubukang buuin ng pag-ibig. Yung pagiging makasarili, sumaksakal yan sa ating connection sa iba. Napansin mo kapag gusto mo ikaw na lang lagi, hindi mo gustong ma-highlight yung ibang tao, sasakalin niya yung connection mo sa ibang tao. So what should I do? Kung love rejects our pride, what should I do para mag-work yung pride sa akin? Matuto ka mag-celebrate. Ng what? Ng achievements ng ibang tao. Genuinely. Hindi yung pinapalakpakan mo pero nakataas yung kilay mo. Ano pa? Mala kontrabida lang ang peg, ganyan. Matuto ka makiselebrate sa halip na makipagkompetensya lagi. Don't get me wrong, friendly competition is okay, pero makikita mo naman kapag gusto mo yung lagi ka na lang, angat sa buhay. Like, lagi ka na lang, ikaw na lang, na dumarating ka sa point na binababa mo na yung iba. Walang masamang umachieve.
Wala masama iangat yung buhay. Pero wag dun sa point na binababa mo ng iba. Ano pa? Matuto mag-apologize agad. Sabi mo sa tabi mo, agad. Hindi ito madali. Kaya lang, kapag hindi ka natututo mag-apologize agad, doon nabubuo yung pride. Kaya mag-sorry agad. Sabi sa tabi mo, mag-sorry agad. Para hindi nabubuo yung pride. Ano pa? Mag-serve ng hindi naghahanap ng anumang recognition. Hindi mo kailangang masabihan na, uy, ang galing-galing mo naman para mag-serve ka ulit. O gets ko naman na minsan talaga umiiral yung love language mo. Pastoral love language ko kasi is words of affirmation. Pero, wag yun ang maging motivation mo sa paglilingkod. Words of affirmation, hayaan mo ibang tao ma-affirm ka. Pero kung yun ang magiging motivation mo, kaya ako gagawin to para ma-recognize ako, I doubt na may love doon sa bagay na yun. Mag-serve ng kahit hindi naghahanap ng recognition. Kahit hindi ka masabihan na ang galing-galing mo. Basta mag-serve ka lang. Huwag kang mag-alala. Kung hindi ka man makita ng mga tao na ang galing-galing mo, na ang sipag-sipag mo, na meron kang initiative and all that, nakikita ka ng boss mo sa langit. At hindi ka man ma-rewardan ng iba, si Lord ang magre-reward sa'yo. Mag-serve kahit walang recognition. You know, church, love grows when pride goes. Ang love ay lumalago kapag ang pride ay naglalaho. Love grows when pride grows. Kaya simula ngayon, let love reject our pride. Pag mahal mo, mas magiging humble ka. Look at Jesus Christ. When He loved us, when He loved the Father, He made Himself humble. Pwede naman magmataas si Jesus Christ when He was on the cross. Or pwede naman niya talagang, hindi naman magmataas, pero pwede naman niya sabihin lang yung katotohanan na, I'm the Son of God. Ako ay Diyos. And tapos, pwede niya pagpapatayin yung mga umaaway sa Kanya, yung mga nanakit sa Kanya. Kaya lang, there's something about the love of Christ. Kaya hindi niya yon ginawa. Hindi ibig sabihin duwag si Jesus during that time. It's just that love is working inside Jesus. Kung hindi ka nagpumatol, hindi ibig sabihin nun duwag ka. Dahil may mga tamang laban na dapat mong labanan. Kung hindi ka pumatol at pinili mong maging mapagpasensya, ibig sabihin nun that love is working inside of you. Amen po ba? Kaya wag mo nang patulan yung ka-office mate mo. Wag mo nang patulan yung boss mo. Wag mo nang patulan yung kapitbahay nyo. Sa halip, ipanalangin mo na lang sila. Sa halip, gumawa ka ng mga bagay na kung saan labas sa mga pinagsasabi nila or para hindi mapatunayan ang kanilang mga maling sinasabi sa'yo. Kasi halimbawa niyan, sinasabihan ka, alam mo yan, si ganito. Ano yan? Masungit yan. Masungit yan, masungit yan. Eh, ikaw naman, na bad trip ka, sinungitan mo talaga. Masungit pala, di masungit ako. Anong pinrove mo? Pinrove mo na masungit ka. Pero yung i-prove yung pagmamahal, wala. At saan pumapasok yun? Pride pa din. Kasi feeling mo na yuyurakan ka, feeling mo na tatapakan ka, pride pa din. Kaya nga, love rejects our pride. Pag sinabihan ka, masungit yan, di baitan mo. Ganon. Magpalagay ka ng hail sa ulo. The more na sinasabihan ka masungit, the more na pakitaan mo ng kabutihan yung taong to. Di ba sinabi yun sa Book of Proverbs? Yun daw umaaway sa'yo, tapos ginawa mo siya ng kabaitan, para ka daw naglagay sa kanya ng kumukulong coil dun sa ulo niya. So ito ay napakagandang application po sa buhay natin. This is something that we need to understand. Love rejects our pride. And when love grows,
Love grows when pride goes. Verses 7 to 8. It will, sabi ni Apostle Paul, it always protects, always trusts, always hopes, and always perseveres. Tapos pagdating ng verse 8, sinabi doon, love never fails. Una, love refines our reaction. Pag nagmamahal ka, kontrolado ang iyong reaksyon. Kaya wag kang mag-excuse. Nasabi ko lang yun, nagawa ko lang, nasuntok lang kita kasi galit talaga ako eh. Yeah, no, it should refine our reaction. Hindi sa hindi ka na magre-respond or like ano ka na lang, ang tawag ito, wala ka na lang emosyon. No, kaya lang controlled, refined nga eh. Ayos yung ating reaction. Pangalawa, love rejects our pride. Inaalis ito lahat ng pagmamataas. Pero nung sinabi dito that love never fails, love always protects, always trusts, always hopes, and always perseveres, it means love remains when it's hard. Amen? Ay, naku. Parang ayaw niyong tanggapin. Love remains when it's hard. Yan ang kulang sa maraming young pro ngayon. Maraming kabataan ngayon, di ko alam. Or sa generation natin na lang na to. Kasi minsan kahit hindi na kabataan, parang nakukulangan dyan eh. Why? Because love is commitment. Love is a decision. It's not a feeling. Isa siyang desisyon. That you will remain even if it's hard. Yung Greek na ginamit dito is hypomoneo. Hypomeneo. To remain under pressure. Ibig sabihin nito, manatili ka kahit na mas madaling umalis o sumuko. Don't get me wrong. Pastora, paano naman kung nagkakapatayan na? O, lagyan mo naman ng wisdom yon. Siyempre, lalayo ka naman. Paano naman po kung susunugin na ako? Siyempre, lalagyan mo naman ng wisdom yon. Pero ang ibig lang sabihin nito, hindi porket nahirapan ka agad, iaalis ka na. Kasi ang tunay na pagmamahal ay hindi aalis kahit na nasa sitwasyon siya na madaling umalis. Ang tunay na pagmamahal ay hindi susuko kahit na nasa sitwasyon na siya na pwede na siyang sumuko. Therefore, ang tunay na pag-ibig ay matatag. Steady. Hindi ito nagkikwit kapag feelings ay nagbago na. Kasi ang feelings, promise, mag-change yan. Kaya ang ganda ng mangyayari sa relationship. Kasi yung pag-uusapan natin doon, magugulat ka, paano pag 10 years na kami? Paano pag 15 years na kami? Paano pag 50 years na kami? Paano nagre-remain yon? Paano pag nagsawa na kami sa isa't isa? Alam niyo po dati, siguro first time ko ata siguro itong aaminin, kaya hindi ako gumagawa ng mga bagay na permanente. For example, sa aking katawan. Yan, ganyan, pagpapatato or something like that. Kasi I have this personality na madali akong magsawa. So what if I put something, tapos permanent yun, pag nagsawa ako, mas masakit na nang ipapatanggal. Isa yun sa mga reasons ko. Kaya lang, hindi lang yun patungkol sa akin. Minsan patungkol din siya sa mga connections ko. Sino dito, nung simula ka nililigawan, okay. Kaya lang nung medyo tumatagal or medyo nakikita mo, parang nagsasawa na ako. Hindi daw yung tunay na pagmamahal kasi ang tunay na love, hindi nag-quit kapag ang feelings ay nagbago na. Hindi agad-agad mag-quit yan. Siyempre may mga parameters tayo dyan. Pero yung hindi ka na lang kinilig, teka lang, kaya attend ka ng relationship. 27 slots na lang ang remaining. Okay, mag-register ka na. Kasi ayoko namang i-discuss dito kasi pag-uusapan nga natin yun dun eh.
Pero here's the point, kailangan maintindihan natin that true love remains even under pressure. Strong love is not built on emotions. It is built on commitment. Say it with me, commitment. Kaya nga, sabi ko kanina, ang pagmamahal, desisyon. Araw-araw ka magde-decide na mamahalin mo siya. Kasi bakit? Maniwala ka. Ngayon, in love ka sa kanya. Siya lang ang nakikita mo. Darating yung time na makakita ka, makakamit ka ng taong higit sa kanya. Kaya lang pag malinaw sa'yo that love is commitment, yes, may mga taong higit sa kanya, pero magdi-decide ako na kahit may mga taong higit sa kanya, magdi-decide ako na manatili kasi dinidecide ko sa sarili kong mamahalin ko siya. Hindi ko naman din sinasabi na huwag ka mag-grow. Kaya nga importante yung change, importante yung growth. As a person, as an individual, and as a couple, or as in a relationship, importante pati yung relationship nag-grow. Yung relationship yung magkaibigan, importante nag-grow. Pero ang sinabi dito, sabi niya, ang love daw, it always protects. Honestly, sino dito naranasan mo ng protektahan yung isang taong mahal mo kahit na alam mo yung katotohanan, siya yung mali? Poprotektahan mo bakit? Kasi mahal mo. Hindi naman ibig sabihin na hindi mo siya i-correct. I-correct mo siya, kayong dalawa. Pero sa ibang tao, you're gonna protect that person. Why? Kasi mahal mo eh. Ano pa? Love always trusts. Magtitiwala pa din. Paano, pastor, pag nasira na ang tiwala na maraming pagkakataon? Kaya nga umatin ka ng relationship. Doon sa relationship, promise talaga, may maririnig kayo na ang hirap na talagang ibalik ng tiwala, pero kinaya. Kasi bakit? May love. Always hopes and always perseveres. What is the point? Church, kaya mo na bang manatili kahit na mahirap at uncomfortable ang sitwasyon? Manatiling tapat kahit mahirap or uncomfortable ang sitwasyon? Starting today, manalangin ka sa halip na lumayo. Pag-pray mo, Lord, ano pa yung pwede namin gawin para we can be together, para mag-bind kami? Choose commitment over convenience. Marami tayong mga kwento ng ganyan. Pag naaalala ko tong choose commitment over convenience, isa sa naaalala ko, yung relationship ni Manny Pacquiao tsaka ni Jinky Pacquiao. Kasi si Jinky, hindi mo naman agad-agad masabi na ano eh. Well, ngayon kasi kaya niyang bumili ng, ng mga mahahalin. Hindi ko rin naman siya personally kilala. Pero alam natin na nagsisimula pa lang si Manny Pacquiao, nandun na siya. Tama ba? Well, siguro may mga kwento on the side na hindi ko naman alam. Pero, hindi siya dumating sa buhay ng tao nung panahong namamayagpag na siya. Same thing with relationship. Or should I say, same thing with discipleship. I-disciple mo pag nakita mong consistent na sa church niya. Ano yun? Kaya mo nga siya i-disciple para matutunan niya maging consistent sa church life niya. I-disciple mo pag nakita mo okay na siya. By the way, nung nag-disciple si Jesus Christ, hindi okay yung 12. Ang dami nilang mga sidelines. Ang dami nilang mga kung ano-ano sa buhay. But Jesus chose them. Pag pinili mo, mag-commit ka. Pinili mo eh. Kaya nga, sabi mo sa katabi mo or malapit sa'yo, sabi mo sa kanya, ingat sa pagpili. Dahil yung pipiliin mo, dun ka magkukumit. Love remains when it's hard. I've talked to some of the people that I know nitong mga nakaraan lang. Yung iba talaga, nagpapa-counsel. Yung iba talaga mabigat. Kahit ako, para akong
Alam mo yung bilang isang counselor, parang dumadating ka dun sa, anto? Sa sukdulan ng knowledge mo. Ano pang pwede kong i-advise dito? Na hindi, ang choice ay hindi iwan or makipaghiwalay. Hirap. Pero sabi ko sa kanila, diyan nasusubok yung pagmamahal eh. Kaya nga, di ba, best vow or best commitment na spoken for better or for worse. Kaya mo na bang magmahal ng may worst? For better or for worse? In sickness and in health? For richer and for poorer? Till death do us part? That is commitment. That is love. Kaya young professionals, kasi most of us dito, mga young professionals, sana dalangin ko dumating ka lagi sa point na you will remain even when it's hard. Ay, mananatili ako. Bawa, sa ministry. Sa simula, bago ka sa ministry, wala, masaya lang kayo. Pero maniwala ka, ang ministry, dadaan yan sa stormy season ng buhay niya. Ang team, dadaan sa stormy season ng buhay niya. Anong gagawin mo? Yung mga nakaraan, kausap ko sila, yung mga OG directors natin dito eh. May mga naaalala kami, mga pinagdaanan namin in the past. Ngayon, pinagtatawanan na lang namin. Sabi ko, buti na lang, no? Isip-isip ko, buti na lang, no? Hindi kami umayaw sa isa't isa. Buti na lang di ako umayaw. Buti na lang di din naman sila umayaw. Because there's commitment already. We love what we're doing. At kahit na mayroon kaming misunderstanding or kahit na makita namin yung difference ng isa't isa, we will still remain. Kasi ang pagre-remain ay hindi naman dahil pareho kayo lagi. Actually, the relationship will not work kung lagi kayong pareho. Parang battery nga yan, di ba? May positive, may negative. Para mag-work. So kapag dumarating ka sa mga ganong sitwasyon, manatili ka pa rin tapat kahit uncomfortable or kahit mahirap. Look at David. He loved King Saul, his king. He served him with all of his heart and all of his life. Kung ano ipagawa ni King Saul, gagawin niya. Magpapatay ng ganito, gagawin niya. Talunin ng mga ganito, ang mga Philistine, gagawin niya. Simula, ang ganda. Sa simula, ang saya-saya ni King Saul kay David. But all of a sudden, things change. When Saul became what? Envious about David. Bakit? Hindi pa hari si David. Pero naririnig niya yung kanta ng mga tao patungkol kay David, exalting him. Na David can kill 1,000 ganito, 1,000 ganyan. Gumawa yung mga tao sa sobrang paghanga nila kay David. Nagkaroon ng si King Saul, pride, selfishness, lahat sa second point natin. Naging envy siya, naging boastful siya, naging proud siya, naging rude siya. Ano pa, nag-self-seeking na siya, madali na siyang magalit, and he keep record of wrongs to David. Kahit wala namang sa paningin niya ay wrong. But the moment na kaya niyang ni David, imagine mo lahat gagawin na ni King Saul, mapatay lang siya. But the moment na kaya niya na ni David, patahin sana si King Saul, hindi niya pa rin ginawa. Hindi niya pa rin ginawa. Kahit uncomfortable na, wisdom lang. Siyempre, lalayo ka lang, papatayin ka ng tao or like, iaano ka ng tao Pero malinaw sa kanya, hari ko pa rin to. Chosen ni God to. Kaya nga nung nag-report yung isang soldier na napatay ko po si King Saul. Kasi dalawang storya yun Basa po kayo ng Bible, dalawang storya yun, okay? Yung isa, nagpanggap na lang na siya yung nakapatay. So sabi ni King David sa kanya, do not touch the anointed one. Hindi mo madideny yung fact na kahit naging masama siyang leader, anointed pa rin siya, piniri pa rin siya ni Lord. So si Lord ang bahala sa kanya. Same thing with us. Mabait ba lagi boss mo?
Mabait ba lagi yung leader mo? Mabait ba lagi yung mga tao sa paligid mo? Hindi naman. But choose commitment over convenience. Hindi lagi magiging convenient ang relationship, but choose commitment. Church, listen to this, young professionals. The strongest love is the love that stays. You will never understand it until dumating ka sa ganyang sitwasyon. I've counseled a lot of women, married women. They've been through a lot. Ang isa sa mga tanong ko sa kanila, why are you staying? Kasi madali naman magsabi, di hiwalayan mo na, umalis ka na. Why are you staying? Sabi niya, Pastora, mahal ko eh. May pagmamahal ako eh. And I have commitment to God. Nung nag-vow kami, hindi lang ako sa Kanya nag-commit, sa Diyos din ako nag-commit. That's why that person is still staying. Don't get me wrong, sabi ko nga, kung nagkakapatayan na, dumistansya ka. Lagyan mo ng wisdom. Pero ang dami yun na na-experience, but why are you still staying? Doon mo makikita, nagiging strong yung love. Kasi, it remains. Gagawa naman din si Lord ng paraan eh. Kikilos din naman ng Panginoon. Bahala din ng Panginoon sa asawa niya or sa boss niya or kung saan man. Basta ikaw, manatili ka. Manatili kang magmahal. Manatili kang nag-i-express ng love na galing sa Panginoon. Pero alam niyo po, if you are a single woman, hindi mo maiintindihan agad-agad yun. Ba't mag-stay? Nasasaktan ka na, nag-i-stay ka pa din. Kasi single ka pa eh. To be honest, hindi mo siya agad-agad maiintindihan until ikaw yung dumating dun sa sitwasyon na yun. At stake, marami. Anak, career, business, all that. Pero hindi naman siya mangmang. Matalino naman. Pinipili niya lang talagang mahalin yung asawa niya araw-araw kahit may sakit siyang nararamdaman. Well, iba-iba tayo ng kakayahan. Iba-iba tayo kung paano tayo kakarga ng pain. Pero a true love, a strong love, is love that stays. Kaya sabi mo sa katabi mo, stay ka lang Dami na pinagdaanan mo. Ito na lang, sige, Christian life. So na dito, simula nung naging Christian ka, you've been persecuted. Lagi kang inaaway kasi Christian ka. Lagi kang inaaway kasi pinipili mo si Christ. Inaaway ka, nababash ka kasi pinipili mo ang Panginoon. But when you commit yourself to Christ and you decided, Lord, I'm gonna stay no matter what they say, doon lalong tumitindi yung pagmamahal mo sa Panginoon. Kasi nga, the strongest love is the love that stays. Dami namin na-experience dito. Nagsisimula pa lang tayo sa discipleship. Mga leaders natin, yung iba doon, young pro na. Iba, estudyante, iba, young pro. Susunduin ng magulang, may hawak na hanger. Di ba nakakahiya yun? Nakikita ka ng mga kasama mong mga ka-churchmates mo. Papagalitan ka, ganito gagawin sa'yo. Pero bakit nagstay? Kasi nga, mahal si Lord. Alam mo, wala namang ibang magpapanatili sa'yo sa Panginoon kundi pagmamahal mo sa Kanya. Kaya dapat yung pagmamahal mo sa Panginoon, nag-grow yan. Kasi the moment na hindi na nag-grow yung love mo sa Panginoon, yun na yung moment na iisipin mong umalis na sa Panginoon. Again, the strongest love is the love that stays. As we conclude tonight, sa ating Heartwork series, pinalalahanan tayo ni Apostle Paul as we end this. That love refines our reactions, love rejects our pride, and love remains when it's hard. Church, love is not just something you feel. It is something that you practice every day. Ang pag-ibig ay hindi lang yung nararamdaman mo. Ang pag-ibig ay kung ano ang isinasagawa mo. Kaya ang galing dito going back to our introduction kanina, okay naman like they're together in the church, they're ministering to the people,
No, nagsiserve sila sa Panginoon. Kaya lang si Lord nakita, we need to fix that heart. Kasi nagiging boastful na sila, nagiging selfish na sila. So makikita natin dito that before God fixes your relationship, He works in your heart. Because when the heart works, love works. Ulitin ko, when the heart works, love works. And maybe some of you here would say, Pastora, Mami, Doc, ang hirap niyan. Ang hirap niyan. Love is patient. Ay, hindi ako yan. Love is kind. Ay, lalo na hindi ako yan. Hindi talaga. It does not envy. It does not boast. Naku, ang yabang ko eh. Paano ba naman to? Di pala ako pwede magmahal. Love is not proud. Alo, F na F ko yung sarili ko eh. Paano yan? It is not rude. Bastos ako magsalita eh. Paano yun? It is not self-seeking. Gusto ko talaga sa akin yung atensyon, sa akin lahat. It is not easily angered. Ay, naku, makanti lang talaga ako. Mainit yung ulo ko eh. Ang hirap. Ito pa. Marami mag-i-amen dito. Love keeps no record of wrong. Sabihin nyo, ang hirap. Ang bilis mo kasi makaalala ng mali di ba? Kahit yung 10 years ago nagawa sa'yo, hindi ko mapapatawad dyan. Sama ng ugali niyan. Love keeps no record of wrongs. Huwag na lang magmahal. May listahan ako ng ginawa niya Love does not delight in evil. Gusto ko masasama gawin But we rejoices with the truth. Nasasaktan ka pag truth sinasabi sa'yo. It always protects. Pag may magigain ako, I'll protect. Pag wala akong magigain, wag na lang. It always trusts. May trust issue ako. Ang hirap namang magmahal pag ganyan. It always hopes. Lakaw! Ang bilis ko makita yung tao, wala nang pag-asa to. It always perseveres. Hindi din. Ito pa, yung pinakadulo, love never fails. Love never fails. Pastor, ang dami ko nakita, nag-fail na relationship. That's why this love is not about your love. Alam mo, makakagawa lang nito ay kung sino yung pagmamahal. Kaya kanina pinalagay ko to Jesus is patient. Jesus is kind. He does not envy. He does not boast. He is not proud. He does not dishonor others. Jesus is not self-seeking. He is not easily angered. Kahit ang daming dahilan para magalit si Jesus. Nagagalit siya, oo, pero not easily angered. Jesus keeps no record of wrongs. Jesus does not delight in evil, but He rejoices with the truth. Jesus always protects. Jesus always trusts. Jesus always hopes. And Jesus always perseveres. And Jesus never fails. Amen. Kung titingnan lang natin yung sinabi ni Apostle Paul, tapos ibabangga mo sa klase ng pagmamahal mo, di mo magagawa. Di natin magagawa. Laging may loophole. So hindi ka na lang ba magmamahal? No. That's why tonight God is telling us, you get that love from Jesus. Not the kind of love na alam mo lang. Hindi kasi ng pagmamahal na na-receive mo from other people. A kind of love that you receive from Christ. If you receive kindness from the Lord, then you receive love from the Lord. Kung si Jesus malinaw sa'yo, hindi nag-fail sa'yo, you receive the love of Christ. I want everybody to stand right now in the name of Jesus. Because I know God is speaking into our hearts.
Let God do His work in your heart. Because when the heart works, love works. Today, allow Jesus to be the definition of your love. Hindi yung definition na na-receive mo na love or commercialized na love, but a kind of love that never fails. A kind of love that will never give up. A kind of love that is so unconditional and supernatural. A kind of love that can change us. A kind of love that can fix our hearts. A kind of love that can heal you. A kind of love that can give your needs, that can provide for you. A kind of love na hindi foolish, but full of wisdom. A kind of love na kahit magbigay ka ng maraming dahilan para hindi ka na niya mahalin, hindi niya magagawang hindi ka mahalin, because Jesus, our God, is love. So I will close our eyes right now. Anyone in this room or even the people out online, pag malinaw sa'yo, you need this kind of love. At malinaw sa'yo, you're feeling this kind of love. You know, the best response to the love of Christ is to love Him back. To give Him everything that you have. Hindi mo kaya, hindi natin kayang pantayan ang pagmamahal ng Diyos. Pero yung mahalin mo ang Diyos pabalik dahil sa nare-receive mong pagmamahal sa Kanya, ikatutuwa ng Diyos yun. Yung ibigay mo sa Kanya yung buhay mo at maglingkod ka sa Kanya dahil mahal mo siya, ikatutuwa ng Panginoon yun. God loves to see His people operating not out of obligation or responsibility, but out of love. Bakit kahit mahirap gagawin mo? Because you love. Bakit kahit masakit na sa cross, ginawa niya pa rin? Bakit kahit ikamamatay niya na ginawa niya pa rin? Sumunod pa rin siya, because for God so loved the world. He gave His one and only Son, that whoever believes in Him will not perish but will have everlasting life. Sinabi sa John 3:16. And the Bible said, He loves us when we were yet sinners. He died for us. Hindi dun sa panahon na okay ka, hindi sa panahon na malinis ka, hindi sa panahon na goods ang lahat. He died for us. He sacrificed His life the moment that we were sinners. Today, church, this is the right moment to respond to the love of Christ. Siya yun. Siya yung patient. Siya yung kind. Siya yung hindi proud. Siya yung hindi rude. Siya yung hindi nag-fail. So the right moment to respond to the love of Christ is today. How? Give your life to God. Give your life to Him. Anyone in this room and even people out online, you want to give your life to Jesus, you can raise your hand right now na pagsasabi mo at pagsusurrender mo, Lord, gusto kong mag-respond sa pagmamahal mo. Lord, gusto din kitang mahalin. Lord, minamahal din po kita ngayong araw na ito. If that is your heart's desire, you can raise your hand right now and pray this prayer with me. Sabi mo, Lord Jesus, Lord Jesus, I come before you. I come before you. I know I'm a sinner, I know I'm a sinner, but I believe but I believe that you are my Lord that you are my and you are my Savior. and you are my Savior. Today, Today, I accept you in my life. I accept you in my life. Forgive me, Forgive me, cleanse me, cleanse me, love me. love me. In Jesus' name I pray. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Sinabi ng John 1:12, tignan mo kung gaano kakamahal ng Panginoon. Sinabi sa John 1:12, sino daw ang manampalataya sa Kanya, maniwala sa Kanya, bibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Nung minahal ka ng Panginoon, hindi ka niya minahal by words,
Hindi ka rin niya minahal by actions lang. Minahal ka niya by connecting to you. Giving relationship to you. Imagine having a relationship sa nilulook up mong tao. Isipin mo yung pinakagusto mong artist. Tapos imaginein mo, pinsan mo siya. Kamag-anak mo siya. Close kayo. Best friend mo siya. Di ba ang sarap sa feeling? Listen to this. Yung mapagmahal na Diyos, pinili niya. Binigyan ka niya ng karapatang maging anak niya. You are no longer a stranger to God. You are His child. And like other child, kung yun ikaw, magulang mo, mahal ka, naranasan mo yung pagmamahal ng ibang tao, how much more yung pagmamahal ng tatay mo sa langit. So tonight, church, before I leave this platform, I want you to feel God's love. His never failing love to us. His love that is so patient. His love that is so kind. Trust in you alone. His love that does not envy and does not boast. I want you to feel the love of Christ that is not proud, that is not rude. His love that is not self-seeking. In fact, ikaw ang una niyang iniintindi. His love that not easily angered. Yes, magagalit siya sa'yo. Yes, may discipline, but it is because He loves you so much. He lived His love that keeps no record of wrongs. Kahit maraming listahan ng kasalanan, pag pinatawad ka ng Panginoon, 100% binubura niya lahat. Wala siyang inaalala. His love that does not delight in evil but rejoices with the truth. His love that always protects. His love that always trusts, hopes, and perseveres. His love that never fails. That never fails. Gave, I'm taken out of mess. Yun yung klase ng pagmamahal na meron ang Diyos sa iyo at sa akin. Died and rescued from my sin. If you know this song, you can sing with the worship team. If you don't know the song, you can just read the lyrics of the song. This is how God loves you so much. Me, set me free. Because He gave, I'm taken out of misery. Thank you, God. Because He died, I'm rescued from my sin and shame. Because the love I found my heart to love again, taken me, Say, set me gonna sing I Can't Deny. I can't Deny. Love so true breaks me down till I have nothing to hide. I can't deny. Oh, I'll be forever undivided. You and I.
midst of us today. Yakapin mo po yung mga pagod yung puso. Palakasin mo po. Holy Spirit, heal someone's heart that is broken. Someone's heart that is in pain right now. Hindi ko po alam kung anong dahilan kung bakit siya broken or bakit siya in pain. But you know it, God. Replace this heart with a heart that is willing to love again. Purely. Walang hidden agenda. Change our hearts, Lord. Work inside our hearts right now. Na makita namin, Panginoon, at sisimulan namin, Panginoon, magmahal. Hindi dahil nakakatanggap kami ng pagmamahal. Sisimulan namin magmahal, Panginoon, sa kapwa namin, hindi dahil minamahal nila kami, kundi dahil nagdi-decide po kaming magmahal. Father God, right now I pray, let this love take away all the guilt. Mga bagay, Lord, na hindi siya makalalaya, God, I pray right now, let this love consume that guilt. Remind this person, Lord, that you already forgave him, forgave her. Paalala mo sa kanya, Panginoon, that you are not keeping record of wrongs. That when you forgive 100%. You wash away our sins. It's no longer written. It is because of your blood that can wash away our sins. Lord, kung meron man sa amin dito ngayon, he or she left the house with conflict, God, let that love that comes from you work in our hearts right now. That we may see ourselves, be willing to forgive, be willing to respond and not react, be willing to understand, be willing to listen. If someone in this place, Lord, he got or she got offended by someone at nagpapabigat po yun sa puso niya, Lord, I pray that you work inside his or her heart right now. That he will be able to release that, to release forgiveness even hindi po siya hinihingian ng kapatawaran. Because he or she is decided not to be imprisoned by that unforgiving heart. Lord, I may not know this, but I can just sense it right now. Someone in this place, Lord, or maybe someone online, God, meron pong bitterness sa puso niya na hindi niya po maalis-alis. Maybe sa paningin niya, valid naman talaga yung bitterness. But God, let this person know how beautiful it is to live freely, to live with love, and not with bitterness, God. Na walang maghahunt sa kanya, na wala siyang babalikang negative, kasi Lord, let go at tinanggal mo na po, Panginoon, sa kanya. Let your love work right now, God. Let your love work. Let your love work right now, Jesus. Let the Spirit of the Lord work inside your heart today. Kung meron pa akong hindi na ipanalangin, I just pray that the Holy Spirit will touch your heart right now. May this night be a night of healing, a night of miracle, a night of forgiveness, a night of restoration, a night of peace. Thank you so much, Father. Thank you so much, God. Thank you for this love that never fails.
true. Breaks me down till I've got nothing to hide. I can't deny the hope I feel, forever undivided, you and I. Thank you for the love, Lord. We praise you, Father. We honor you. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Come on, a big clap offering to Jesus. Sa Diyos na nagmahal.